at Carla, no, isa doon sa mga pinaka-apektado talaga tuwing may bagyo ay ang mga mahihirap dito sa ating mga lungsod, no, ang mga urban poor, no, lalo na yung mga informal settlers natin. Kaya naman para malaman ang efforts ng pamahalaan pagdating sa evacuation ng urban poor, makakasama natin ngayong umaga mula sa Presidential Commission for the Urban Poor, si Chairman Hernani Panganiban tungkol sa Bagyong Maring at ang evacuation efforts natin. Magandang umaga, Chairman. Okay, magandang umaga naman at magandang umaga din sa mga nanonood natin ngayon. So, yung effort na ginagawa ngayon natin, nagko-coordinate kami sa concerned government offices. Tapos, like for example, ang binibigyan namin ng pansin ngayon, yung Tulyahan River. So, yung Presidential Commission for the Urban Poor, every time na may mga calamity, may standing procedure na siya na instead yung mga tao magre-report sa opisina, diretso sila sa mga kanya-kanyang barangay na apektado ng mga kalamidad. Chairman, ngayon ano ba yung sitwasyon ng sa Tulyahan River nga? Gaano kataas ba yung tubig doon? Alam mo, yung isa sa pinangambahan kasi baka bigla magpalabas ng tubig yung labi sa dam. So sa ngayon, yun yung inaanuhan natin na medyo mataas na siya kasi kahapon medyo nagumpisa na yung yung mobilization. Actually, ang isang commissioner namin nandoon at nagmo-monitor and so far mga 300 na inalikas along Tulyahan River, particular San Bartolome, Bagbag, saka sa Barangay Fairview. So yun ngayon yung isa sa mga tinututukan ng mga staff namin. Yung staff naman namin, magre-report sa opisina, ang ginagawa namin, report na lang sila sa kanya-kanyang barangay kung saan makakatulong at makapag-assist sila sa mga barangay level. So parang SOP na yan within Presidential Commission for the Urban Poor. Okay. Chairman, meron na po ba tayong mga relocation sites para sa mga maapektuhan ng Bagyong Maring? Oh, okay, ganito. Kasi pag mga kalamidad na ganyan, kasama kasi yan sa pundo ng 50 billion na inilaan ng ating Pangulo. So sa ngayon, alam naman natin na continuous yung effort sama-sama yung mga government offices, DSWG, DILG, PCUP, NHA, HUDCC, including DPWH and MMDA, na nag-uusap-usap dito at noon pa pinag-uusapan yung mga relocation. Kaya fast-track din yung mga construction natin ngayon ng intended for relocation. Maliban na lang doon sa mga PO na may mga people's plan na handang mangungupahan muna for the meantime na hindi payari yung kanilang relocation site o yung people's plan nila na kasalukuyang ginagawa. Pero yung importante kasi nararamdaman na yung Pangulo na parang sinasabi niya kasi dapat zero casualties kapag may mga kalamidad. So yung mga nabanggit to ng ahensya, halos may kanya-kanyang prevention na ginagawa yan eh. May mga training kami na ginagawa, no? Para maiwasan talaga yung mga calamity. Chairman, itong relocation ay mas permanent, no, na paglipat. Yes, pero sa ngayon, doon sa mga pina-evacuate natin, saan ang refugee center natin or saan natin sila dinadala? Okay. Magandang tanong yan, oh. Kasi baka bigyan pansin kasi na ngayon, pananawagan siguro sa mga congressman natin, mga senador natin, dapat mayroong staging area na at ma-identify na natin yung mga areas na kailangan palagi staging areas. So sa ngayon, palagi na lang sa eskwelahan, kung hindi sa eskwelahan, sa basketball court, covered court, baka it's proper time na pag-isipan ng mga congressman natin at saka senador nila na ang kaunting pondo nila, ilaanan nila sa staging area. Particular dito sa Metro Manila, halos lahat ng barangay kasi apektado every time na may kalamidad eh. So baka siguro isang bigyan pansin yan ng ating mga congressman and even siguro yung ating Pangulong Aquino. Kung ang gamit yan sa pick-up, Yes. no? Or sa pork barrel ng ating mga tama yun. kongresista. Pero sir, na-mention natin kanina yung budget. Sapat na po ba yung budget na ito para sa buong relocation project Okay, natin? ganito. Magandang tanong din yan. Kasi yung budget na yan is only intended for 104,000 families. So ang releases niya supposed to be 10 billion yearly. Siguro naka-focus kasi siya doon sa sa danger areas. So hindi tingin ko sapat yan dahil alam namin may mga court order demolition pa tayo, may mga infra projects pa tayo intended na na dapat paglaanan. So kaya lang ang kaibahan lang ng ating Pangulo ngayon, parang siya lang ang nagbigay talaga very specific budget na galing sa tanggapan niya na intended talaga para sa ISF. Kaya mararamdaman natin ngayon yung common effort eh. Hindi nakapares ng dati
na ganito pa lang, marami nang namamatay, marami nang nawawala. So ngayon, mabibilang natin yung mga casualties. This is the common effort of government agency ang pagpe-prevent niya. Ito rin yung ugat kung bakit 3 billion na naalaan ang ating gobyerno para sa informal settlers. So ngayon, Chairman, wala pa tayong nalilista or natatalang casualties with Bagyong Maring? Alam ko yung latest na casualties, mga 3 yata pa lang ang na-identify. Okay. So, assuming na ilang araw na tayong ganito. So, alaki na pagkaiba Right. last year, no? So, patuloy pa rin yung monitoring. Kaya siguro, din yung mga kasamahan ko sa ISF na magpasa hanggang ngayon na hindi pa lumilikas, na makinig na sila ngayon, no? Nakikita na natin yung epekto. Saka tingnan na rin natin ang importante kasi yung kasiguruduhan ng ating pamumuhay. So kailangan ligtas tayo, kaya dapat bukas tayo doon sa mga programa na nilalaan ng gobyerno para sa kanila pagdating sa relocation. So kasalukuyan ba, nakaka-experience pa rin tayo ng resistance? Compare last year, siguro, mayroon pa rin mga resistance, hindi naman mawawala. Pero at least siguro, mga 70 to 80% naman ay medyo nakakausap na naman. No? Yun nga, palagi ko sinasabi, local government, basta ngayon ang pag-uusap ngayon, hindi na lang isang ahensya eh. Ang pag-uusap ngayon involved na. Para just in case kung may mga mangyayari, marami tayong witness na ginawaan natin yung consultation process as mandated under RA 7279 prior to relocation. Actually, Chairman, nabanggit ninyo kanina itong sa Tulyahan River. Maitanong ko lang, Chairman, dito ba sa Batasan, kumusta rin yung evacuation efforts natin? Kasi naalala ko, kapag bumabaha, sobrang lubog, no? Yung ibang mga bahay talaga dito at hindi na makaalis yung mga tao. Okay. Mukhang bagong silangan yun. Sa bagong silangan kasi doon yung lumulubog. Pero alam ko, nakafocus ngayon doon lahat ng mga, yung local government doon nakafocus. 2 days or 3 days before, nagkaroon na ng orientation doon. So parang ang usapan, pag hindi sila alis, mukhang pupersahin sila na lilikas doon sa lugar na kasi mababa talaga yon. And so far, wala namang strong resistance on that. At alam nila na staging areas ang pupuntahan nila. At babalik naman sila pag oras na humupa. And Chairman, na-mention nyo nga kanina na meron kayong mga katulong na ahensya. Ano no po ito para sa mga efforts natin? Na ito, for a common solution doon sa problema ng ISF when it comes to security plan tenure, relocation, etc. etc. So yung effort namin, yung social preparation, pare-pareho kaming nandoon, pinaliliwanagan namin yung mga tao, ito lang ang kaya ng gobyerno for the meantime, ito yung babayaran ninyo. So yun yung sinasabi namin na local interagency committee or convergence ng government agencies, local man or national. Actually, nabanggit nyo, Chairman, kanina, no, merong mga orientation pala days before no, nung mangyayaring sakuna. Paano ba ito nangyayari at saka paano ba nadidetermine, Chairman, kung makikita nga na talagang malaki yung magiging epekto nitong parating na sakuna? Okay. Kirito, ang PCUP kasi kasama sa training niya yan, yung REST reduction program. No? Okay. So kasama sa training niya yan, nagkakanda kami ng seminar dyan. Ngayon parang, sabi ko nga, kitang-kita natin ngayon. Kasi yung mga tao ngayon, hindi na kapares ng dati na mahirap kumbinsihin no? Na lilikas. No? Like for example, sa Cavite, nakita ko yung nakikita ko doon na medyo mahirap naman kumbinsihin ngayon, yung mga bahay within the subdivision na mga two-story. Sila yung hindi umalis. Pero pagdating sa ISF, mukhang successful naman tayo sa pagkumbinsi sa kanila na kailangan talaga nilang lumikas. Siguro yung mga two-story rin kasi iniisip, no? Pwede na, hindi naman siguro aabot doon sa pangalawang parang ganun, palapag. oo. Pero meron namang cases na umaabot pa rin. Hanggang bubong, Better hanggang safe bubong, than sorry. minsan, oo. Pero usually, Chairman, kasi di ba napansin natin na in the past few years, sa bare months talaga lumalabas yung malalakas na ulan. Tulad nga ng ngayon, di ba? Parang malapit na mag-September. Pero minamadali ba natin yung ating relocation efforts para mapaghandaan ito? Oo, mukhang tingin ko may standing order coming from our President yan to fast-track the relocation. Pero wag naman isa-sakripisyo yung quality. Diba? So, alam ko sa ngayon, yun yung concentration lahat. Tapos ngayon, kahit sa local government, ganun din yung tendency, lalo na yung mga local government na kaya nila mag-provide ng relocation.
na relocation, ang pinag-uusapan na lang ngayon yung basic services, paano ba magkakatulungan. Kaya nandiyan yung DILG, nandiyan ang DSWG, nandiyan ang MMDA, nandiyan ang NHA. So bahagi yun sa mga pag-uusap. Ngayon kasi malinaw na yung sending at saka accepting local government nag-uusap na kung paano mag-alalayan. Yung basic example dito, panahon ng pag-aaral ng mga bata. Diba? Kaya nandiyan din yung DEX para iayos yan at i-prioritize na tatanggapin ang mga bata doon sa paglilikasan nila. Ito yung kaibahan ng relocation ngayon nung before. So maraming stakeholders na nag-uusap para mas maging maayos ang relocation and para tanggapin ng mga tao din at ituring nila na parang permanenteng residence nila, permanenteng komunidad nila doon sa lugar. Isa rin sa mga alam naming pagbabago ngayon, Chairman, pagdating sa relocation efforts ng gobyerno, ay yung pagsigurado na kung saan sila lilipat ay meron ding livelihood pa rin silang pupuntahan or meron pa rin kabuhayan, no, na mapupursue itong mga informal settlers. Sa ngayon ba, ano ba yung specific efforts ng PCUP para rito? Iyon nga, isa sa mga panukala namin dyan. Kaya nga, sabi namin, dapat comprehensive yung social preparation. Hindi lang simpleng paglilista. Yung skills nila, yung hanap buhay nila, para ma-inventory natin sila, para alam natin kung paano natin sila alalayan pagdating doon sa kanilang lugar. That's number one. Number two, ang isa sa pinaka-problema palagi dyan, yung transportation. So, baka magiging kasama sa social preparation package ang pagkaroon ng cooperative when it comes to transportation, especially if you're going to speak thousands of families, kasi malaking bagay yan. So, number three, ngayon medyo ginagawa na yan, no? So, mayroong kaunting assistance ang ginagawa for na 18,000 na pwedeng gamitin naman ito sa rent or pwede rin gamitin nila pansamantala sa kanilang livelihood. So, yung mga bagay na ito ngayon, para isa na ito sa mga consideration ng gobyerno, kaya iniisip na namin na kailangan magiging mas maayos na location natin compared to other administration. So, parang ganun kasidhi ang gustong gawin ng ating pamahalaan ngayon sa pamumuno ng ating Pangulo na mabawasan na rin yung kahirapan, no? Na maiwasan na yung, halimbawa, kung satisfied sila doon sa paglilipatan nila, ibig sabihin, wala na makapag-isip na alis doon. So, dapat din maramdaman ng gobyerno na ang responsibilidad namin, ay hindi natatapos doon sa paglipat sa relocation. May social responsibilities pa rin yung ating pamahalaan. Okay. Chairman, pag-usapan nyo naman natin yung issue ng demolition. Paano ba nasisigurado ng PCUP na nagiging just and humane ito? Okay, ganito. Nakikipag-usap kami sa Executive Department. Yung recently, ginawa namin dito, nagkaroon kami ng Just and Humane Demolition and Eviction Forum na yung panauhin namin, judges. No? So, kasama yung Office of the Court Administrator. So, parang sama-sama kami, in-interpret namin, no, na ano ba yung makataong demolition? Ano ba yung tamang order? Paano ba natin yung karahasan? Di ba? So, isa yon sa mga inasahan namin na output. So, and so far, out of siguro mga 20 judges inabitahan namin, nagulat ako, 20 rin yung dumating. Okay. So, parang bukas din naman sila sa pag-uusap. So, na-appreciate naman nila yung pag-conduct ng pre-demolition conference. Kasama namin sa pag-uusap dito yung mga sheriff natin. So, nag-usap kami na sa karanasan namin for the last 1 year na-minimize namin, hindi man totally nawala, yung karahasan. Bakit? Kasi umuupo sa isang misa. Nandun ang abogado, nandun yung landowner, nandun yung apektado, nandun yung mga government agencies, nag-usap-usap kung paano magtutulungan, pati yung kapulisan. Kasi sabi nga namin, pag wala kasing pre-demolition conference, ang PNP, may agreement tayo na hindi sila magpo-provide ng police assistance. So, kailangan makapag-usap. So, so far, siguro, mga 85% medyo successful yung ganong proseso na pag-uusap. Actually, iniisip ko, Chairman, paano ba yun? Yung judge, paano niya masisigurado na magiging maayos yung kapag nag-order naman yung judge, di ba? Parang sabihin lang niya na demolish na to. Yun na, no? Pero paano niya masisigurado na yung police hindi mga abuso dito sa ating urban pool? Iyon yung pinakapunto namin. Sinabi namin sa judge na judge, bago makapag-order tayo ng eviction and demolition, lalo na pag rate of execution,
pwede ba mag-usap-usap muna tayo? Okay. So, pumayag go naman sila doon. So, paano pag-uusap? So, tatawag din ang police assistance. Ang police assistance, tatawagin ang PCUP. Kasi, doon sa order ni Secretary Robredo, hindi sila magbibigay ng police assistance without conducting pre-demolition conference. Sa conference na yun, nagpe-preside, Presidential Commission for the Urban Poor. So, nai-ensure namin na in spite may judicial action na, nakakapag-usap pa rin at magiging mas maayos ang nagiging mas maayos ang resulta nito. So, ganun lang kasimple yung ginawa namin pag-uusap at tingin ko doon din yung ating yung Administrative Justice sa Midas at nakita niya na sabi niya nga kung magagawa naman natin ang paraan na maiwasan ang demolition na karahasan sa demolition, gawin natin. So, nandiyan kasi may mga 15 days, may 30 days. So, ang PCUP naman, nagfa-fast track naman kami niyan. Kausapin namin yung local government, kausapin namin yung National Housing Authority, or kung private, kung minsan nakumbinsin namin yung landowner na wag na lang paalisin, papasok na lang sa programa ng Urban Poor na 25 years to pay. Okay. So, siguro, Chairman, huling mensahe na lang kung meron ba tayong gustong sabihin sa ating mga tagapanood. So, una siguro sa mga talagang alam naman natin na talagang tatamaan kayo ng baha, baka pwedeng lumikas na po tayo, makipag-unahin tayo sa kanya-kanyang barangay upang magiging mas maayos at maiwasan natin yung kalamidad at yung buhay natin ay magiging safe din naman. So, tama yung panawagan ng ating Pangulo, zero casualties kapag may kalamidad. Hindi natin matatamo yan pag wala kayong kooperasyon. Okay, maraming salamat, sir. Yan po si Chairman Hernandez, Chairman CEO ng Presidential Commission for the Urban Poor. Maraming salamat po.